Isang lola mula sa Iran ang iniligtas ang kanyang apo mula sa nagngangalit na apoy ng digmaan, tumawid ng bansa hanggang makarating sa Pilipinas. Wala siyang dalang maraming ari-arian, walang bahay na balikan, at walang pangako na ligtas ang kinabukasan. Ngunit ang kanyang natagpuan sa Pilipinas ang tuluyang nagpabago sa kanyang wasak na puso at marahil, paiiyakin ka nito nang hindi mo namamalayan. Muling umalingaw-ngaw ang sirena sa gitna ng gabi na parabang hindi ito kailanman napapagod. Ang langit sa isang maliit na bayan sa katimugang Iran ay umiilaw sa pana-panahong pagsabog. Ang dating maalinsangang bahay ay nanginginig na parabang naghihingalo. Hinigpitan ni Sarah, isang 61 taong gulang na babae, ang kanyang belo bago yumuko upang kunin ang isang larawan ng pamilya mula sa sahig. Basag na ang sulok ng frame, ngunit ang larawan sa loob nito ay nananatili pa rin, ang kanyang anak na babae na nakangiti sa tabi ng kanyang asawa na nawala sa digmaan noong nakaraang taon. Sa sulok ng silid, si Aryan, ang kanyang 8 taong gulang na apo, ay mahigpit na nakayakap sa kanyang maliit na bag na tela. Ang kanyang malalaking mata ay hindi umiiyak. Tinitingnan niya lamang ang lahat ng tahimik tulad ng isang batang masyadong maagang tumanda. "Lola, kailangan po ba talaga nating umalis?" tanong niya nang mahina, halos malunod sa ingay ng pagsabog. Umupo si Sarah sa harap niya, ginamit ang kanyang mainit na kamay upang hawakan ang mukha ng apo. "Oo, pupunta tayo sa lugar na walang ganitong ingay kahit na siya mismo ay hindi sigurado kung mayroon pa ngang ganoong lugar." Ilang bagay na lamang ang natitira sa kanya. Isang maliit na aklat ng panalangin, ang kanyang lumang singsing sa kasal, at ang kwintas ng kanyang anak na babae. Ngayong gabi, kailangan niyang iwan ang bahay na pinaglaanan niya ng buong buhay upang itayo, iwan ang puno ng granada sa likod bahay, iwan ang pamilyar na amoy ng tsaa, at iwan maging ang puntod ng kanyang mga minamahal. Nang dumating ang isang palihim na van sa dulo ng eskinita ng walang ilaw, huling tiningnan ni Sarah ang kanyang bahay. Ang asul na kahoy na pintuan ay mahina pang umiindayog sa hangin, na parabang nagpapaalam sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Aryan at lumakad palabas sa gitna ng gabing pinunit ng digmaan nang hindi nalalaman kung ano ang naghihintay sa kanila sa kanilang patutunguhan na tinatawag na Pilipinas. Ang lumang van ay masikip sa mga taong bawat isa ay nakayakap sa kanilang buong mundo sa isang solong bag. Mayroong mga ina na karga ang kanilang sanggol, isang matandang lalaki na patuloy na umuubo, at mga teenager na kunwari nakatingin sa labas ng bintana upang itago ang kanilang takot. Alam ng bawat isa na ang pag-alis na ito ay maaaring walang pagbabalik. Sumandal si Aryan sa balikat ng kanyang munting lola. Nanginginig ang kanyang katawan tuwing umuuga ng malakas ang van. Marahang hinagod ni Sarah ang buhok ng apo, nagdadasal sa kanyang puso na malampasan nila ang susunod na checkpoint ng maayos. Ang daan ay humahaba sa kadiliman, sa mga gibang pader, sa mga tahimik na nayon na tila kakaiwan pa lamang. Makalipas ang ilang araw, nagpalit sila ng sasakyan, bangka, at mga murang silid sa mga bayan sa hangganan. Nagsimula nang mawala ang bilang ng mga araw kay Sarah. Naalala lamang niya na mas madalas magtanong si Aryan kung malayo pa ba, at sinasagot niya sa parehong paraan sa bawat pagkakataon. "Malapit na, apo," kahit na hindi niya talaga alam kung nasaan ang malapit. Nang makarating sila sa isang maliit na paliparan sa isang bansa sa daan, nakakuha si Sarah ng 2 tiket mula sa isang tagapagligtas na hindi man lamang nagpakilala ng pangalan. Ang destinasyon ay nakasulat na Manila. Ang mga titik sa Ingles ay mukhang kakaiba at napakalayo. Hindi niya mabasa ang lahat, ngunit alam niyang ito ang huling tulay. Sa eroplano, idinikit ni Aryan ang kanyang mukha sa bintana. Hindi pa niya nakikita ang mga ulap ng ganito kalapit. "Wala po palang ingay ng bomba dito sa itaas," mahina niyang sinabi. Lumingon si Sarah at ngumiti ng may luha sa mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, narinig niya ang boses ng isang bata na nagsasalita ng may pagkamangha, hindi takot. Sa ilalim ng payapang puting ulap, ang mundo ay puno pa rin ng mga hangganan, wika, at kawalan ng katiyakan. Ngunit para sa matandang babae at maliit na batang lalaki, ang makalutang sa pagitan ng langit at lupa nang walang humahabol sa kanila, kahit sandali, ay halos matatawag ng kalayaan.
Nang bumukas ang pinto ng paliparan sa Maynila, agad silang sinalubong ng mainit at mahalumigmig na hangin. Iba ito sa tuyong hangin sa kanilang tinubo ang bayan na para bang magkaibang mundo. Ang amoy ng pagkain, pampalasa, pabango at lumang ulan sa semento ay naghalo-halo hanggang sa hindi na maipaliwanag ni Sarah. Mayroong mga anunsyo na hindi niya naiintindihan. Mabilis maglakad ang mga tao, mabilis ngumiti, mabilis magsalita. Lahat ay tila napakabuhay na halos mahilo siya. Mahigpit na hinawakan ni Arian ang kamay ng kanyang lola. Tinitingnan niya ang mga karatula sa Filipino na bilog at parang pinta. Ano po ang nakasulat dito? Tanong niya. Umiling si Sarah at sumagot ng taos puso. Hindi ko rin alam, apo. Pareho silang naghintay sa isang sulok ng paliparan. Dala lamang ang 2 bag at isang gusot na sobre ng mga dokumento mula sa organisasyon ng tulong. Sinubukan ni Sarah basahin ang papel na nakasulat sa Ingles na ibinigay sa kanya, ngunit malabo na ang mga titik dahil sa matinding pagod. Nagsimula siyang mag-alala, paano kung walang susundo? Paano kung nagkamali sila ng lugar? Paano kung ang Pilipinas na sinasabing mabait ay wala talagang lugar para sa isang dayuhan na tulad niya? Sa sandaling iyon, isang Pilipinang nakasuot ng cream na kamiseta ang lumapit. Huminto siya sa harap nila at marahang yumuko bago magbigay ng isang banayad ng ngiti. Ate Sarah, dahan-dahan niyang sinabi sa simpleng Ingles. Nagtaas ng mukha si Sarah nang may pag-aalinlangan bago tumango. Ngumiti ng malawak ang babae at itinuro ang kanyang sarili. Ako po si Ate Perla. Ako po ang susundo sa inyo at sa apo ninyo. Ang salitang susundo ay hindi naintindihan ni Sarah, ngunit ang mga mata ng kabilang panig ang nagsalita para sa lahat. Inabot ni Perla ang isang maliit na bag. Sa loob nito ay may pandesal at isang kahon ng gatas para kay Arian. Kinuha ito ng bata ng may gutom, ngunit may paggalang pa rin. At sa sandaling nakita ni Sarah ang kanyang apo na kumakain ng unang kagat ng ligtas sa lupang hindi nila sariling bayan, naramdaman niya sa unang pagkakataon na marahil hindi pa ganap na malupit ang mundo sa kanila. Dinala sila ni Perla sa isang sasakyan sa mga kalsadang puno ng ilaw, kapansin-pansing mga karatula ng tindahan at mga nagkalat na kable ng kuryente na tila imposibleng kalasin. Ang Maynila sa gabi ay masyadong magulo para sundan ni Sarah, ngunit ito ay isang uri ng kaguluhan na hindi nakakasakit ng sinuman. Walang usok mula sa mga bomba, walang sigawan, tanging ingay ng mga sasakyan, ng mga tao at ng araw-araw na buhay na nagpapatuloy. Ang kanilang tirahan ay nasa isang lumang gusali, malapit sa isang maliit na komunidad. Ang silid ay makitid, may 2 bakal na kama, isang bentilador sa kisame, isang lumang kahoy na mesa, at isang bintana na nakatanaw sa mga magkakasunod na bubong na yero. Marahang nilibot ni Sarah ang silid. Hindi ito maganda, hindi malaki, at hindi ito tulad ng kanyang bahay, ngunit dito ay may pinto na maaaring ikandado mula sa loob. At ngayong gabi, walang sinumang sisira dito. Lumakad si Arian at binuksan ang bintana. Isang mabangong amoy ang pumasok mula sa ibaba. Sumilip siya at lumingon upang sabihin, Lola, may isang lola po na may niluluto sa labas. Lumakad si Sarah at tumayo sa tabi niya. Nakita ang isang matandang Pilipina na nagbebenta ng turon sa harap ng eskinita. Maraming bata ang naghihintay na bumili ng nakangiti. Ang simpleng tanawing iyon ay nagpakilig sa kanyang puso sa isang kakaibang paraan dahil ito ang larawan ng pagiging normal, isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang tinubuang bayan. Inilagay ni Perla ang isang bag ng mahalagang gamit sa mesa. Inuming tubig, sabon, tuwalya at 2 mainit na lugaw. Magpahinga muna kayo ngayong gabi. Bukas, dadalhin ko kayo para magparehistro, sabi niya. Ipinatong ni Sarah ang kanyang mga kamay, tulad ng nakita niya sa mga Pilipino sa paliparan. Kahit na ang kanyang kilos ay medyo awkward, puno ito ng sinseridad. Salamat, ang sabi niya, ang isang salitang Ingles na pinakamalinaw niyang nasabi. Nang gabing iyon, mabilis na nakatulog si Arian nang hindi nagigising sa ingay ng mga bomba. Umupo si Sarah at tinitigan ang kanyang apo sa madilim na silid at hinayaan ang kanyang mga luha na tahimik na dumaloy. Dahil sa wakas, ang kaligtasan na ipinaliwanag niya sa bata sa buong paglalakbay ay naging isang konkretong katotohanan. Sa unang umaga sa komunidad,
Nagising si Sarah sa ingay ng mga nagtitinda na tumatawag ng customer at sa ingay ng mga motorsiklo na dumadaan sa harap ng gusali. Ang sikat ng araw sa Pilipinas ay mabilis at malakas na bumuhos na nagpapaliwanag sa buong silid. Si Arian ay inaantok pa, ngunit nang marinig ang mga batang naglalaro mula sa patio sa ibaba, dali-dali siyang tumayo at sumilip sa bintana ng may interes. Habang dinala sila ni Perla upang bumili ng mahahalagang bagay sa isang maliit na pamilihan, naramdaman ni Sarah na para siyang naging bata muli. Lahat ng nasa paligid niya ay wikang hindi niya naiintindihan, ang mga karatula ng tindahan, ang mga numero, ang pagtawag sa pera, maging ang pangalan ng mga gulay at prutas ay isang misteryo. Hindi niya alam kung kailan ngumiti, kailan tumango, o paano tumanggi ng hindi kawalang galang, ngunit ang mga Pilipino sa pamilihan ay gumawa ng isang kakaibang bagay. Madalas silang ngumiti sa kanya. Ang nagtitinda ng prutas ay nagbigay ng maliit na hiwa ng mangga na may toothpick para matikman ng libre. Binaba ng nagtitinda ng tubig ang presyo nang makita siyang naghahalungkat ng maling barya. Isang maliit na batang babae sa tindahan ng bulaklak ang tinitigan si Arian sandali bago inabutan siya ng pulang candy nang hindi nagsasalita. Ano po ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Arian. Marahang tumawa si Perla. Kasi kaibigan kanya. Tinitigan ni Sarah ang tanawing iyon nang unti-unting lumambot ang kanyang puso. Akala niya noon, ang pagtakas sa digmaan ay para lamang sa kaligtasan. Ngunit dito, tila mayroong mas malalim pa roon ang pahintulot na magsimulang muli. Habang naglalakad pabalik, tinawag sila ng matandang babae na may-ari ng turonan noong nakaraang gabi. Masyado siyang mabilis magsalita sa Filipino na walang sinumang nakaintindi maliban sa boses na puno ng pagmamahal. Bago pa man, inilagay niya ang mainit na turon sa isang bag at ibinigay kay Arian ng libre. Kinuha ito ng bata nang nagtataka at lumingon sa kanyang lola. Hindi alam ni Sarah ang mga salita ng babae, ngunit alam niya ang kahulugan nito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at marahang yumuko ang universal na wika ng pasasalamat sa araw na ang mga salita ay hindi pa makakagawa ng tulay. Ang ngiti ng isang estranghero ang gumawa nito ng kamangha-mangha. Ilang linggo makalipas, binigyan si Arian ng pagkakataong makapag-aral sa isang maliit na learning center para sa mga dayuhan at vulnerable na bata sa komunidad. Sa unang umaga, isinuot niya ang isang maluwag na puting kamiseta na galing sa donasyon, pantalon na nakatupi ng 2 beses at sapatos na malaki ng kaunti sa kanyang mga paa. Tinulungan ni Sarah ayusin ang kanyang kwelyo, pinipigilan ang isang damdamin na umaakyat sa kanyang dibdib. Dahil sa kanilang tinubo ang bayan, ang batang ito ay nag-aaral sa gitna ng ingay ng mga bomba, gumawa ng takdang aralin sa ilalim ng pailaw-papatay na ilaw at tinanong kung bakit hindi na bumalik ang guro. Ngayon, papasok na siya sa isang paaralan na may maliit na patio, may mga puno at may tunay na tawanan. Nang makarating, nakatayo si Arian ng tahimik sa harap ng pintuan ng silid-aralan. Nag-uusap ang ibang mga bata sa iba't ibang wika, Filipino, Burmese, Ingles. Wala siyang naiintindihan sa kanila. Mahigpit na kinapitan ng kanyang maliit na kamay ang laylayan ng damit ng kanyang lola. Yumuko si Sarah at tiningnan ang kanyang apo nang may matatag na tingin. Pasok ka na, apo. Ang matapang ay hindi ang taong walang takot, kundi ang taong nagpapatuloy kahit may takot. Ang isang batang guro, si Ma'am Leah, ay yumuko upang batiin si Arian ng may pagmamahal. Itinuro niya ang larawan ng araw sa pisara, itinuro ang kanyang sarili, at dahan-dahang sinabi, Teacher Leah. Pagkatapos ay itinuro niya si Arian. Nag-alinlangan si Arian ng kaunti bago sumagot, Arian. Mabilis na inilapit ng isang bata sa silid ang upuan para maupo siya sa tabi nang hindi nagtatanong kung pareho sila ng wika. Ang isa pang bata ay nagbahagi ng mga Crayola. Lahat ay nangyari ng madali kaya't nakatayo si Sarah at tiningnan ang mga ito ng may pagkamangha. Kinagabihan, lumabas si Arian na may dalang isang drawing, isang larawan ng bahay na may mga puno, araw, at isang matandang babae na mahigpit na hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Ngunit ang nagpahinto sa paghinga ni Sarah, sandali ay ang tuktok ng larawan. Walang usok, walang eroplanong pandigma, walang apoy. Ngayon po, sinabi ng guro na iguhit ko ang salitang bahay.
Hindi ko po alam kung iguguhit ko ang lumang bahay o ang bagong bahay, kaya iginuhit ko po kung saan tayo magkasama pa rin, sabi ni Arian. Kinuha ni Sarah ang larawan at hinawakan ito na para bang ito ang unang ebidensya na natututo muling umasa ang kanyang apo. Isang hapon, habang si Sarah ay nananahi ng maliliit na tela na bag para sa trabaho sa harap ng silid, isang mabangong amoy mula sa kusina sa ibaba ang lumutang sa hangin. Ito ay amoy ng piniritong sibuyas, turmeric, at isang bagay na nakapagpaalala sa kanya ng mga lumang araw. Agad niyang itinigil ang kanyang kamay dahil ang amoy na iyon ay katulad ng inihaw na bigas na may pampalasa na niluluto ng kanyang anak na babae sa mga espesyal na araw ng pamilya. Ang may-ari ng amoy ay isang Pilipina na nagngangalang Aling Nena, ang nagtitinda ng turon na nagbigay ng merienda kay Arian noong unang araw. Nang makita si Sarah na nakatayo ng nalilito sa hagdan, ngumiti siya ng malawak at kinawayan si Sarah na bumaba. Sa isang malaking kawali, ang gintong dilaw na bigas ay piniprito kasama ng mga pampalasa, maliliit na piraso ng manok at pasas. Gusto mo? Tanong ni Aling Nena kahit na alam niyang hindi maiintindihan ni Sarah. Dahan-dahang lumapit si Sarah bago itinuro ang kawali at nagsalita ng ilang salita sa Persian. Hindi rin naintindihan ni Aling Nena, ngunit tumawa siya ng magiliw at nagsalin ng bigas sa isang plato. Sa unang kagat na tinikman ni Sarah, nanginginig ang kanyang mga mata. Hindi ito pagkaing Iranian, at ang lasa ay hindi rin pareho, ngunit mayroong isang bagay sa bango ng bigas at mga pampalasa na nagdala sa kanya pabalik sa lumang kusina, lumang bahay, lumang tawanan, at mga kamay ng kanyang anak na naghahalo ng bigas sa palayok. Napaluha siya ng hindi namamalayan. Bahagyang nagulat si Aling Nena bago marahang inilagay ang kanyang kamay sa likod ng kamay ni Sarah. Hindi nagtanong kung ano ang nangyari, hindi nagmadaling magsalita, hinayaan lamang na magkasama sila sa katahimikan. Pagkatapos nito, bumalik si Sarah sa silid upang kunin ang maliit na notebook na may nakasulat na mga resipe ng pamilya sa Persian. Kinabukasan, sinubukan niyang lutuin ang pagkain mula sa kanilang tinubuang bayan para tikman ni Aling Nena. Kahit na hindi niya nahanap ang lahat ng sangkap, sapat na ang amoy upang ibalik ang mga alaala. Tinikman ni Aling Nena ang unang kagat at lumaki ang kanyang mga mata bago itinaas ang kanyang hinlalaki. Pareho silang tumawa kahit na halos hindi sila nakapag-uusap. Minsan, ang pagkakaibigan ay hindi nagsisimula sa mga salita, ngunit maaaring magsimula sa isang putahe na nagsasabi sa atin na kahit gaano pa magbago ang mundo, ang init ay maaaring maipasa mula sa isang kusina patungo sa isa pa. Kinagabihan, biglang bumuhos ang ulan sa Maynila. Kaunting saglit lamang ang pagdilim ng kalangitan bago bumuhos ang makapal na tubig sa bubong na yero, lumikha ng malakas na ingay. Para sa mga Pilipino, ito ay marahil isang ordinaryong ulan, ngunit para kay Arian, ang tunog na iyon ay masyadong katulad ng isang bagay. Siya ay nagulantang ng husto na nahulog ang baso ng tubig at nabasag. Dali-daling sumiksik ang batang lalaki sa ilalim ng mesa, mahigpit na niyakap ang kanyang mga tuhod, hingal na hingal, at ang kanyang mga mata ay malaki na parang hindi na niya nakikita ang maliit na silid na ito, kundi bumabalik sa lumang gabi. Ang gabi na nanginginig ang mga dingding ng bahay, ang gabi na sinabi ng kanyang ina na yumuko, at ang gabi na walang sinumang makapagpaliwanag kung bakit ganoon kalakas na naghiwalay ang mundo. Arian, ayos lang, apo, ayos lang. Dali-daling lumuhod si Sarah sa tabi ng mesa, sinubukang hilahin ang kanyang apo palabas, ngunit mas lalong nanginginig ang bata at umiyak hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Napahinto si Sarah. Siya mismo ay nanginginig din dahil ang ingay ng ulan sa bubong ay nagpabalik sa kanyang mga alaala ng walang pinagkaiba. Ang larawan ng kanyang anak na babae sa huling araw, ang tunog ng telepono na walang sumasagot at ang usok ng apoy sa ibabaw ng bayan, lahat ay tila sumalakay sa maliit na silid na ito kasama ng bagyo. Sa sandaling iyon, si Aling Nena na nakarinig ng ingay ay dali-daling umakyat. Hindi siya nagsalita ng marami, kinuha lamang ang isang stainless steel na kaldero at isang kutsara at nagsimulang kumatok ng marahan sa isang simpleng himig na pamilyar sa mga bata sa komunidad. Ang malinaw na tunog ng metal ay humahawi sa ingay ng ulan ng may pagmamahal.
Ilang mga batang kapitbahay ang nagsimulang sumabay sa pag-awit nang hindi pinagplanuhan. Ang himig ay simple ngunit matatag na parang sinasabi na, hindi ito tunog ng bomba. Ito ay ulan at ang ulan ay lilipas. Dahan-dahang nagtaas ng mukha si Arian, puno pa rin ng luha ang kanyang pisngi. Nakinig siya sa kanta at sa tunog ng ulan ng matagal bago dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng mesa. Mahigpit siyang niyakap ni Sarah. Alam na ang mga sugat mula sa digmaan ay hindi nagtatapos sa araw na dumating sila sa isang ligtas na bansa. Sumusunod pa rin ito, nagtatago sa mga tunog, sa mga amoy, sa dilim. Ngunit ng gabing iyon, may natutunan silang iba pa. Ang mga sugat ay maaaring hindi agad gumaling, ngunit bumababa ang bigat nito kapag may isang taong nakatayo sa tabi mo nang hindi ka iniiwan. Matapos ang isang araw ng malakas na ulan at isang mahirap na gabi, nagsimula si Sarah na maghanap ng paraan upang tulungan ang kanyang sarili. Ayaw niyang maging pabigat sa sinuman kahit matanda na siya at nahihirapan sa wika. Ngunit ang kanyang dalawang kamay ay naaalala pa rin ang gawaing kamay ng maayos. Dati siyang nagbuburda ng tela mula pa noong dalaga, nananahi ng punda ng unan, mantel at panyo na may detalyado at magandang disenyong Persian. Nakita ni Perla ang isang panyo na binurdahan ni Sarah ng disenyo ng granada at mga baging ng dahon na may matingkad na pulang sinulid at napahinto siya ng matagal kaysa sa karaniwan. Ang ganda po, sabi niya bago may naisip. Sa katapusan ng linggo po, may pamilihan ng komunidad. Subukan niyo pong ilako doon? Hindi gaanong sigurado si Sarah. Hindi niya alam kung magiging interesado ang mga Pilipino sa ganitong uri ng gawa. Ngunit tinulungan siya ni Aling Nena at ng mga kapitbahay na mag-ayos ng isang maliit na mesa sa ilalim ng asul na tolda sa pamilihan ng Sabado ng umaga. Inilapag nila ang mga burdang tela, mga bag na tela na may disenyo ng bulaklak at 2 o 3 panyo ng may pag-iingat. Sa simula, ang mga tao ay naglalakad lamang at sumisilip, ngunit hindi nagtagal. Isang babae ang pumulot ng burdang tela at tiningnan ng malapitan. Pagkatapos ay nagsabing, ang ganda, kaya huminto din ang kanyang kaibigan. Mula sa isa, naging marami. Lahat ay interesado sa disenyo na hindi katulad ng mga karaniwang gawa sa pamilihan. Ang ilan ay nagtanong kung sino ang gumawa, ang ilan ay nagtanong kung ano ang kahulugan ng disenyo. Tinulungan ni Perla isalin ang sagot ni Sarah. Ang disenyo ng granada ay nangangahulugang kasaganaan. Ang disenyo ng bulaklak ay nangangahulugang tahanan at mga alaala. Nang marinig ito, maraming customer ang lalong bumili nang may nagbago ang kanilang mga mata. Hindi lamang sila bumibili ng magandang gamit, kundi bumibili sila ng bahagi ng isang kuwento at isang bagong simula. Tumayo si Arian at tinulungan ang kanyang lola na magbilang ng mga barya, nanginginig ang kanyang maliliit na kamay sa tuwa. Lola, nakabenta po tayo, sigaw niya, na nagpatawa sa lahat ng nasa paligid ng mesa. Tiningnan ni Sarah ang mga barya at perang papel na iyon at naramdaman niya ang higit pa sa kagalakan. Ito ay ang dangal na unti-unting bumabalik. Hindi na lamang siya isang refugee na naghihintay ng tulong, kundi nagiging isang babae na may halaga pa rin, na nakakagawa pa rin ng isang bagay mula sa sakit. Sa maliit na pamilihan na iyon, sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at amoy ng pritong pagkain, natuklasan ni Sarah na kahit inagaw ng digmaan ang kanyang tahanan, hindi nito nagawang inagaw ang kanyang kasanayan at ang kanyang puso. Isang gabi sa pagtatapos ng taon, dinala ni Perla si Sarah at Arian sa isang pista ng ilaw sa tabi ng ilog. Ang mga tao ay nakasuot ng magagandang kasuotan. Kumikinang ang mga palamuting ilaw sa buong lugar. Ang tunog ng musikang Pilipino ay lumutang sa hangin. Ang ibabaw ng tubig ay sumasalamin sa libu-libong liwanag ng kandila na parabang ang langit ay nakabaligtad. Nagulat si Arian sa mga parolitos na gawa sa dahon ng saging na pinalamutian ng mga makukulay na bulaklak. Hindi pa niya nakita ang ganitong ritual. Ano po ang ginagawa nila? Tanong niya. Simple lang ipinaliwanag ni Perla na ang mga Pilipino ay nagpapalutang ng mga kandila upang humingi ng paumanhin sa tubig, ilabas ang mga problema, at humiling ng magagandang bagay para sa kinabukasan. Tahimik na nakinig si Sarah ng matagal dahil ang ideyang iyon ay malalim na nakaantig sa kanyang puso.
Ang pagpapalaya ng kalungkutan sa agos ng tubig ay tila napakaganda para paniwalaan ng isang taong dumaan sa digmaan. Binili ni Perla ang isang maliit na parolitos na may bulaklak ng marigold, bulaklak ng saging at maliliit na kandila. Maingat itong binuhat ni Sarah gamit ang dalawang kamay. Nang makarating sa pantalan, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, walang malaking hiling. Walang lumang bahay na balikan, walang lumang buhay na babalikan. Hiniling lamang niya na lumaki ang kanyang apo nang hindi nakakarinig ng mga tunog ng bomba, na siya ay makapag-aral, tumawa at mahalin ang mundong ito nang walang takot. At hiniling niya na ang kanyang sariling puso ay matutong mamuhay kasama ang pagkawala ng hindi muling lumubog. Yumuko si Arian at bumulong sa kanyang parolitos. Gusto ko po ng maraming kaibigan at gusto ko pong madalas kayong ngumiti, Lola. Nang pareho nilang inilagay ang parolitos sa tubig, marahan itong lumutang palayo kasama ang nanginginig na liwanag ng kandila sa gitna ng madilim na tubig. Tiningnan ito ni Sarah nang lumabo ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung saan dadalhin ang kanyang panalangin, ngunit ang pagpapalaya lamang nito mula sa kanyang puso ay parang paghinga ng malalim sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, sa gitna ng pista ng ilaw sa isang bagong lupain, natuklasan ng matandang babae mula sa Iran na ang pag-asa ay hindi kailangang magmula sa himala. Minsan, ito ay maaring isang maliit na liwanag ng kandila na tahimik na lumulutang sa ilog. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga panahon sa Maynila ay dahan-dahang nagbago na halos hindi napansin ni Sarah, ngunit ang mas malinaw na nagbago ay si Arian, ang batang lalaki na dati nagulantang tuwing may malakas na ingay ay nagsimula ng maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan sa komunidad. Nagsimula na siyang magsalita ng Filipino ng paunti-unti. Nagsimula ng tumawa ng malakas ng hindi laging mabilis na tumitingin sa langit. Isang araw, umuwi siya mula sa paaralan na may takdang aralin na isinulat ang simpleng mga salita: bahay, tubig, kaibigan at lola. Malabo ang kanyang sulat, ngunit buo ang kanyang dedikasyon. Tiningnan ito ni Sarah at tahimik na napuno ng kagalakan ang kanyang puso. Hindi man siya makabasa ng Filipino, alam niyang ang mga salitang ito ay lumilikha ng bagong mundo para sa kanyang apo. Para naman sa kanya, mas naging kilala ang kanyang mga burdang tela sa pamilihan ng komunidad. Tumulong si Perla na magbukas ng maliit na pahina sa social media. Tumulong si Aling Nena na mag-promote sa mga customer. Tinulungan siya ng mga kapitbahay na matuto ng mahahalagang salita sa Filipino ng paunti-unti. Nagsimula si Sarah na makapagsalita ng magandang araw, salamat po at maganda ba, sa isang kakaibang accent na nagpapangiti sa lahat. Isang araw, habang nakaupo at tinitingnan si Arian na gumagawa ng kanyang takdang aralin sa lumang kahoy na mesa, malinaw na naintindihan niya ang isang bagay. Ang kanilang natagpuan matapos tumakas sa digmaan patungo sa Pilipinas ay hindi lamang isang taguan, hindi lamang isang maliit na silid o pagkaing panlaban sa gutom. Ang kanilang natagpuan ay ang kabaitan ng mga estranghero, ang kamay na humahawak ng hindi nagtatanong kung saan sila nanggaling, ang ngiti na naiintindihan kahit walang wika, ang pagkakataon na nagsasabing, ang iyong nakaraan ay maaaring wasak, ngunit ang kinabukasan ay maaaring isulat muli. Lumingon si Sarah sa bintana na bukas, sinasalubong ang malamig na hangin sa gabi mula sa maliit na eskinita. Sa labas, mayroong ingay ng mga nagtitinda, ingay ng mga bata, ingay ng mga kaldero na nagkakabungguan sa kusina, at ingay ng ordinaryong buhay na minsan niyang inakalang hindi na niya muling maririnig. Hindi binura ng Pilipinas ang kanyang pagkawala, ngunit nagbigay ito ng isang bagay na kasing halaga, isang puwang para sa kanyang wasak na puso na unti-unting muling mabuo. Isang umaga, mas maaga kaysa sa karaniwan nagising si Arian, dali-dali siyang kumuha ng kulay na papel mula sa kanyang bag ng paaralan at tumakbo patungo sa kanyang lola na nagtitimpla ng tsaa. Lola, tingnan niyo po, sabi niya nang may nagniningning na mga mata. Ang papel na iyon ay isang gawaing bahay mula sa paaralan. Ang pamagat ay nakasulat, ang aking bahay. Kinuha ito ni Sarah at binasa mula sa mga larawan bilang kapalit ng mga titik. Mayroong isang maliit na bahay sa ilalim ng asul na kalangitan.
Sa harap ng bahay ay may mga puno at sikat ng araw. Sa tabi ng bahay ay may isang matandang babae na nakasuot ng belo na nakahawak sa kamay ng isang batang lalaki at sa paligid mayroong maraming iba pang mga tao. Hawak ni Aling Nena ang isang bag ng turon, hawak ni Perla ang mga libro. Nakatayo si Teacher Leah at nakangiti, at kumakaway ang mga kaibigan mula sa paaralan. "Ito ang bahay mo?" mahina tanong ni Sarah. Tumango si Arian. "Opo, Lola. Hindi lang po ang lumang lugar ang bahay. Ang bahay po ay kung nasaan po ang mga taong nagmamahal sa atin." Ang sagot na iyon ay nagpatahimik kay Sarah ng matagal, kaya kinailangan niyang bahagyang italikod ang kanyang mukha upang itago ang kanyang mga luha. Sa buong buhay niya, inakala niya na ang bahay ay mga dingding, asul na kahoy na pinto, patio at ang puno ng granada na itinanim nila ng kanyang asawa. Ngunit isang bata na dumaan sa digmaan kasama niya ang nagturo sa kanya na ang bahay ay maaaring isang bagay na walang tiyak na hugis. Ang bahay ay maaaring itayo muli mula sa kaligtasan, pagmamahal at mga taong hindi tayo iniiwan ng nag-iisa. Nang araw na iyon, inilagay ni Sarah ang drawing ni Arian sa dingding sa ibabaw ng kanyang mesa ng pananahi, sa tabi ng lumang larawan ng pamilya na inilabas niya mula sa Iran ang tanging natira. Tinitigan niya ang dalawang larawan na magkatabi. Ang isa ay ang nakaraan na hindi nababalik. Ang isa ay ang kinabukasan na nagsisimula pa lamang mamukadkad. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ng Maynila ay bumuhos sa mga bubong na yero, nagiging ginto. Sumisigaw si Aling Nena ng mga customer mula sa harap ng eskinita. Tumatawa si Arian kasama ang kanyang mga kaibigan na naghihintay na pumunta sa paaralan. Ang mga tunog na iyon ay napaka-ordinaryo. Ngunit para kay Sarah, ito ang pinakamahimalang tunog dahil matapos tumakas sa digmaan, tumawid ng langit, hangganan at maraming madilim na gabi, sa wakas ay natagpuan niya talaga ang bagay na iyon. Natagpuan niya ang isang bagong tahanan na hindi binuo ng ladrilyo kundi ng mga puso ng mga tao. Minsan, ang tahanan ay hindi ang lugar kung saan tayo ipinanganak, kundi ang lugar kung saan mayroon pa ring taong umaalalay sa atin sa araw na gumuho ang buong mundo. Ang kuwento ng lola at ng kanyang apo ay maaaring hindi lamang tungkol sa pagtakas sa digmaan, kundi tungkol sa pag-asa, kabaitan at isang bagong simula na laging nangyayari.